reason why we built FAPSCO is to unite the Filipino online professional industry, to also promote collaboration with each other, and of course we wanted to help produce skilled online professionals, specialists, and of course leaders. We've created POPSCO with a vision to become an organization that supports all Filipino online professionals to be successful in their online careers and businesses, regardless of their affiliations. I joined FAPSCO because as an online professional who's working at the comfort of my home, I needed other individual can share with me on this freelancing journey. The reason why we have built the Filipino Online Professional Service Cooperative is to help the ICT graduates, aspirant freelancers, and this is also to help them develop, explore, and acquire new skills when it comes to online professional industry. Ang paglambo o kalampusan sa usa ka organisasyon nagadepende sa kalidad sa mga miyembro o mga lideres niini. Ang FAPSCO dili lang adunay maanindot kayo nga advokasya o misyon na matabangan kitang tanang mga online professionals na magkahiusa, mulambo o mutubo kita sa atong pagpanarbaho o pagnegosyo online. FAPSCO for me is a digital opportunity for me to develop and share my skills. I joined FAPSCO as one of the founding members because I knew FAPSCO is going to be backed by other veteran online professionals and freelancers, thereby having an experienced, solid, and passionate founding members that we have today. I joined FAPSCO because the vision of the co-op aligns with my personal vision to provide much-needed support to online professionals nationwide. I joined FAPSCO because the people that I've met have the same values, mission, and vision as mine. And that is to provide assistance, pre-training, and coaching to those who wants to jumpstart their career as a freelancer. I joined the FAPSCO community because it promotes collaboration instead of competition. I joined FAPSCO because this is a group with a helping hand. I wanted to be part of an organization that would be a pioneer group of individuals who will be working to promote online freelance. Hi everyone, good evening. So nandito naman po kami for another episode of Pops Talk. Welcome friends and online professionals. This show is for you. Pops Talks brought to you by FAPSCO, the national-based cooperative for and by Filipino professionals. And please like our page. Sa mga hindi pa nakaka-like ng page namin, please like our page, facebook.com/papsco.ph, and you may also find us in Instagram, YouTube, and LinkedIn, or you can visit our website papsco.ph. And we would like to thank, syempre, yung aming mga partners. We have Papsco Media, kung saan, di ba, ang ganda-ganda palagi ng aming OBS. Kasi naka-OBS kami, so Papsco Media. Kung kailangan nyo din po ng OBS, meron kaming Papsco Media nag-promote. And we also have our Papsco team and the SMM team and membership committee. And of course, yung mga Papsco members namin na sumusuporta palagi dito sa aming show and for the online professional industry. So, bago kami mag-start, gusto munang kumustahin ang aking napakagandang host. Kanina, co-host pala na si Rochelle Rivera. Kanina kasi, naka-t-shirt lang ako, tapos nainggit ako sa kanyang formal niya. Kamusta naman, Rosh? Good evening everyone. Good evening, Shirls. Medyo formal ako ngayon kasi nag-shoot kami ng anong tawag doon? Pang promotion sa isa sa mga ads namin sa podcast na ginagawa niya. You know, sa another project on the side. Kaya hindi na ako nagbihis syempre para dire-diretso. O, di ba? Kaya ang social ko tonight. Buti na meron na hatak si Shirley na ano. Nagbihis agad siya.
Para hindi ako mukhang mukhang hindi na pag-iwanan sa dalawa kasi yung ating guest ngayon ay isang kapita-pitagal. Oy, kapita-pitagal. Tapos maganda rin ang bihis niya, syempre. Kailangan medyo formal-formal tayo. At bago ko siya ipakilala, kailangan ay yung ating mga guest, syempre mamaya habang nagsasalita ang ating guest, yung kung may mga question kayo, pwede kayong mag-question by replying dun sa ating video. So mag-reply kayo lang doon, ilagay nyo doon kung ano yung inyong mga question at sasagutin ng ating guest speaker for tonight. So wag na tayo pagtumpik-tumpik. Ang ating guest speaker tuloy. Ang ating guest speaker tonight, mayroon siyang 12 years in the corporate world before venturing into the online realm in 2010. Ang tagal na, no? When she kicked off her freelancing career, she offered general VA services for global clients. It wasn't long before she discovered her niche in e-commerce business, utilizing the Magento platform. Armed with Bachelor of Science degree in computer science and prior experience as a programmer for an IT company, Jane demonstrated reliable management and administration skills in handling relational databases for large volumes of data for her clients. This, coupled with her strategic thinking skills, she was deemed instrumental in streamlining her clients' back-end processes, initiating and executing projects that drove their business growth. It didn't take long for her to earn the trust and support of her clients, ultimately leading her to establishing Your Smart Virtual Office in 2013, a tech VA agency specializing in back-end support and management for Magento-based e-commerce companies across the United States, Australia, and Canada. Jane is also a Lean Six Sigma Green Belt trained professional and a certified director of operations by Ops Authority while overseeing her agency. Ang dami-dami ng mga achievement. Okay? So, hindi ko nababasahin lahat kasi baka mamaya wala nang masyado makwento. Ubus yung isang oras. Ubusan na ng oras kasi ang dami niyang achievement. Nais kong ipakilala sa inyo, walang iba kundi si Jane Rafael. Kumusta ka, Jane? Hi, Jane. Grabe, bigla ako nahiya dun sa intro mo, Miss Shir. Somehow. Kung saan pinagkukuha, no? Oo, tsaka yung dekada, parang 20 pa lang naman ako. Diba? Pero yung experience mo kasi napaka-tagal na experience, di ba? Kung tutusin talaga, hindi ko tutusin, talagang mas nauna ka sa online industry kaysa sa amin ni Rochefel. So, can you tell us more about yourself, how you started this online industry? Yeah, sure. Ano kasi ako, hindi ko parang hindi nyo din alam, no? Dakilang OFW din ako dati. So, not so long naman. I think 3.5 years lang. After that, pero during the OFW time ko in Dubai, dun ko kasi na-encounter yung freelancing. I think I was just, reading blogs, ganyan. Kasi marami akong oras noon, hindi ako masyadong busy. And then I stumbled on freelancing websites like Upwork, no, it was Odesk back then. Wala pang Upwork, no? Ngayon na lang yan. Freelancer Guru, I think. Pero the first platform who hired me was Odesk. Ayun. So, doon ako nag-start dahil doon sa blog, parang nagbigay ata siya ng top 10 na ang tawag dito, yung freelancing platforms. So, ang unang nag-hire sa akin, I applied, I think, Odesk and Freelance Guru. And then, sa Upwork ako unang na-hire. And then, I stick na sa Upwork for some time. Until nailabas ko yung ibang clients ko from Odesk, hanggang naging Upwork na nga siya, no? Hanggang sa binitawan ko na yung platform na na ako, direct na yung mga applications ko. So, ayun, dahil siguro that time, I was planning na rin na magkaroon ng ang sariling family, ganyan. So, nung nakita ko yung na pwede mo palang hindi iwan yung
anak mo, 'di ba? Na makakapag-work ka pa, you can still earn, ganyan, may opportunity pala na ganon. So nung nakita ko siya, and it was really a blessing for me kasi medyo okay. Well, back then, yung $3 per hour is enough na eh, 'di ba? Parang hindi naman Yes. easy. Ang laki na nun dati. Actually. So, $3 per hour, parang sabi ko, okay na to. Parang I think I can go back to the Philippines na. Tapos I can have my own family, mag-start na ng family. Ayun, so nung bago ako nag-start ng family, nasa ano na ako, nasa Odes na ako, and I think I was earning na 40K in peso, na nasa Dubai pa ako while earning pa sa Dubai bilang OFW kasi sobrang sipag ko. Sobrang sipag ko, nag-work ako as secretary sa Dubai during the daytime nila. And then during nighttime, nag-ano na ako noon, nag-o-odes na ako. And then nung nakita ko na may patutunguhan no, yung yung career ko sa odes kasi pwede kang mag-double job, 'di ba? May mga ganun na siyang opportunity noon kasi hawak mo yung oras mo. So nag-decide na ako na umuwi dito sa Philippines. Ayun, tapos doon na nag-start yung career ko. Ayan, tapos nagtuloy-tuloy naman. That time kasi it was very difficult for us kung naabutan nyo yon yung parang sariling sikap. Unlike now, na sobrang dami ng mga available, no, na mga trainings or mga pa-free webinar, 'di ba, about sa mga skills. Noon kasi sariling sariling sikap. Pero ayun, siguro yun din yung yung na-leverage ko, no, yung hard work nung nag-uumpisa nung mga time na yon. Tapos yun, doon ako nag-start. Tuloy-tuloy na rin naman. Hindi na ako nawalan ng online job since nag-start ako sa Odes. Ayun, as a general VA nga from although Magento na talaga yung ko, nung nakita ko na eto pala sabi ko nga nung pumasok ako sa Tribe, 'di ba, Miss Shirls, you're from the community din ng Tribe. Sabi ko nga sa Tribe, nag-niche na ako. Noon pa ako nakapag-niche, 'di ba? Parang okay pala yung ko. Hindi mo Okay na-realize. Noon ko na-realize na, 'di ba? Parang hindi kasi wala namang game plan dati. Yung parang gusto mo lang may may work from home ka, 'di ba? Wala naman yung kailangan mag-niche ka, one skill, one market, gano'n. So, hindi pa naman uso 'yon. Pero nagkataon lang din na gano'n yung mga na-attract ko. So, yun, parang tuloy-tuloy din naman siya. So, I'm very fortunate na up to this day, nandun pa rin ako sa ganitong setup. So, ayun. Ang haba ng sagot ko. Okay lang naman yun. Pero nakaka-inspire yung gano'n, no? Talagang ang sipag mo nga from OFW, tas naging freelancer ka, tas umuwi ka dito sa Pilipinas. Ang ganda-gandang kwento, no? Parang, uuwi na ako. Kaya ko na. Kaya ko nang umuwi kahit pang freelance na to. Pero, balik ako doon sa sinabi mo kanina, na ilabas mo yung client mo doon sa platform. Di ba yung iba kasi parang takot na takot kasi kapag kliyente mo ay nawala sa platform, mas malaki yung chance, kasi kayong dalawa na nag-uusap, malaki yung chance na hindi ka bayaran ng kliyente. Kasi yung iba, kasi pag nasa platform, di ba, kinukuha muna ni platform, naka-escrow service na walang escrow kapag ikaw ay sa'yo na yung kliyente mo. So, hindi ka ba kinabahan doon sa mga ganong klaseng bagay? Hindi ko siya ginawa kasi agad-agad, Miss Shirls. And syempre, ang pinaka-importante doon, kumbaga, critical na element is yung relationship mo with your client. 'Di ba? Sa akin kasi, yung mga client ko sa Odes, yun yung, nung nakapag-build na ako ng relationship with them, saka ko sila saka ako nag-open up na, can we do this outside the platform? Kasi 'di ba nag-start na din akong, yung mga clients ko kasi nag-start na akong, nag-agency na ako. So may mga members na akong pinapasok. Malaki na din yung charge niya ni platform. And yung mga time na yon, syempre nakapag-build na ako ng relationship, may trust na between me and my client. So nung kinausap ko sila into
doing the transactions outside the platform, hindi naman ako nahirapan. Pero risky pa din kasi syempre yung platform is secured ka na dun di ba? Na automatic may payment, ganyan. Kasi kailangan mo mag-deposit as a client, di ba? Pag nag-hire ka, may deposit ka na doon. Hindi ka pa man nabibill ni contractor, ka na, nakapondo na yung mo, yung budget ni client sa platform. So sigurado kang mababayaran. If you will do it outside, wala nang risk mo na yon. Pero I think kailangan nating mag-risk, 'di ba? Kasi gusto mo ng mas magandang return. So syempre may yan, may talagang kaakibat na risk. Totoo yan. Pero paano ka nagsimulang mag-hire ng team mo? Pag-apply mo ng client sa Upwork, siya na rin ba yung mismong client na binigyan mo ng ibang mga VAs na naging dahilan ba't ka naging agency? Kwento mo nga how it happened. Kasi syempre ako na yung leader-leaderan, 'di ba? May mga sobrang talagang blessing sa akin yung mga client ko kasi most of them nung mga time na yon like nag-i-start pa lang silang mag-website, yung mga ganon. And syempre nung dumating ako, tapos parang ako na yung nag-strategize without realizing na dapat kasi tayo mahilig tayo sa boundary, you're just being paid ng $3 for example, tapos you're doing a lot, 'di ba? Ngayon kasi masyado na tayong kailangan hindi yung kung magkano yung binabayad sa iyo, parang doon lang tayo nagfo-focus, parang hindi tayo ayaw nating masobrahan yung binibigay natin versus doon sa nare-receive natin. Nung time kasi na yon, nung sa akin, it was my opportunity kasi, 'di ba, na parang mag-build ng magandang relationship, mag-trust sila sa akin, sa kakayahan ko. So, hindi ko iniisip nun yung how much they are paying me. Ang iniisip ko lang kung paano ko sila matutulungan sa problem nila. And then, yung pag sa website, ako yung nag-strategize. So, sasabihin ko sa kanila na, eto yung mga kailangan natin, so I cannot do it alone. Tapos, kailangan nating mag-onboard ng mga ganito, ganyan. Tapos, ako yung nagsasabi sa kanila ng mga roles and responsibilities ng mga kailangan nilang i-add sa team. Para doon sa, syempre, kung ano yung goal nila. Like, syempre, yun muna ano ba yung goal mo? Anong gusto mong, for the next 6 months? Anong gusto mong ma-achieve? 'Di ba? Tapos sasabihan ko kung sa kanila kasi magdi-distribute lang sila ng task, pero ako ang yung sinasabi ko nun sa kanila, parang kailangan ganito ang gawin mo. Parang ako na yung boss. Ako na yung nag-iisip for them. Kasi yung iba sa client ko specific din kasi siguro case to case, no. Sa client ko kasi malaking part yung business nila is yung sa physical store nila. So not much on the online side. Pero magandang opportunity yun sa akin para mabigyan ng kasi additional revenue for them yung online side nila So ako yung nag-build ng online side ng business nila. Ngayon, mas malaki na yung online part ng since 'di ba nag-pandemic and all. So mas maganda na yung yung revenue na nakukuha nila sa online side ng business nila. Kasi up to this day, client ko pa rin. Yung oo, marami akong client, hindi naman ako marami kasi 4 lang naman yung clients ko ngayon. Pero talagang long term. Etong isang client ko na kung saan ako talaga natuto sa Magento kasi parang yun yung pinaka-specialization namin. Client ko pa rin siya up to this day. Ayun. So naging VA, na-promote na rin kahit papano. Tapos ayun. So, ganon ko siya, ganon ako nakapag-onboard ng additional members coming from my agency na. Actually, sila pa nga ang nagbigay ng hint, yung CEO ng company. Parang, why not build a team? Parang siya na din yung nagsabi sa akin. Tapos, you train them. Tapos, once na in-onboard mo sila sa company, alam na nila yung gagawin nila. So, ayun. Kumbaga yung mismong client, they help you grow as well. Kasi sa umpisa, ikaw mismo hindi mo naman alam kung anong gagawin, di ba? True. Pero you found your way there. You found your way up. Nakakatuwa, di ba? Nakaka-inspire. Yes, nakaka-inspire. So, yung sa mga sinabi mo, di ba, ano yung maipapayo mo dun sa mga iba na mga nag-start pa lang
Kasi 'di ba, sa ngayon sabi mo may 4 kang clients, yung mga ganun. Yung iba kasi, 'di ba, during the pandemic, ang daming naging freelancer. Bukod sa kagaya namin, ang dami na rin nagtuturo kasi ng how to become a freelancer. Ikaw may 4 kang clients. Yung iba, nahihirapan na makakuha ng mga kliyente. So, ano yung mga ginagawa mong technique talaga, yung mga ginagawa mong mga paraan on mayroon ka bang process on how to get clients? Actually kasi, matagal na rin akong hindi nag-client, no? Pero, I think, ganun pa din naman, wala pa din namang magbabago. Kung gusto mo ng hot leads, yung mga clients talaga na andyan na, kailangan talaga nila ng, ng, ng contractor or ng freelancer. Okay lang din sa akin na, for me, madali kasi mag-start sa, sa mga job sites like yung mga Upwork or LinkedIn kasi marami ka namang hot leads sa LinkedIn, yung mga ganon. So ang dami na ngayon. Hindi ako familiar actually sa iba, pero I think nandyan si online jobs. 'Di ba? Nandyan si Fiverr, nandyan si Upwork. Siya pa rin yung pinaka-ano sa akin, no? Siya pa rin yung talagang pinaka-useful. Kasi chine-check ko pa din naman si Upwork kasi kung alimbawa may makita akong magandang opportunity, nagre-reach out pa rin naman ako. So doon siguro, and LinkedIn, so like yung mga tinuturo din ng ibang mga ng mga ibang freelancing communities, pwede ka din namang, kung ano yung skill mo ngayon, 'di ba? Kung ano yung skill mo ngayon, mag-decide ka lang kung anong market, or kung wala ka pa, like, 'di ba, ligaw ka pa, hindi nag-start ka pa lang parang hindi mo pa talaga alam kung anong market. Ako actually, sinasuggest ko sa kanila na kahit anong market na lang muna, parang alam mo yon, parang maramdaman mo lang, just so you know how to what do you call this, to start yung, basta just to have an lang na opportunity to kumikita start. na. Oo, para mapatunayan, legit to, 'di ba? Kasi sometimes even alam nila na legit na, 'di ba? Kasi andito na tayo, ang dami-dami na natin na na talagang, kumbaga, alam nila na legit na, pero sometimes parang nandun pa rin yung 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 doubts na mahirap, alam nila na legit, no, pero mahirap ganyan. Pero sa atin naman kasi pareho lang din naman nung tayo, 'di ba? Parang siguro ang naging sa akin ang naging naging advantage ko, hindi talaga ako sumuko. Sige lang ako ng sige. 'Di ba, apply lang ng apply. Yung iba Yes. kasi parang 2 weeks na, parang wala pa rin. Tapos may nakikita kang, bakit siya? Parang few days lang, 'di ba? Yung comparing, yung natin, yung journey natin with others, minsan yun yung I think yun yung minsan nakaka-distract sa kanila, na hindi na sila nakakapagpatuloy kasi parang na sa kanila, parang napapahiya na sila, na parang feeling nila masyadong madadrama yung iba na parang feeling nila ang bobo-bobo na nila agad. Di Oh. ba? Sa ako naman, hindi naman naging madali yung journey ko, 'di ba? Basta lang sa akin, ang yun nga yung masasuggest ko is i-try lang nilang hanapin, mag-start sila sa mga sa mga platforms. Kasi madali doon, hot leads kasi yung mga yon. And sa LinkedIn, sa social media, yung mga kahit na anong business na alam nila na may offer sila. So depende kasi yun sa skill mo, yung current skill mo. Kung ayaw mo nang mag-aral ulit, like Yeah. pwede ka din namang mag-take ng free training, or kung may pera ka, magbayad ka ng coach, 'di ba? Para may skill ka na i-offer, 'di ba? And then reach out to businesses na nangangailangan ng skill mo. Ang dami kasi niyan sa social media pa lang, sa mga groups, 'di ba? Or mag-start ka sa mga kakilala mo. 'Di ba? Sa mga kakilala mo na may mga negosyo na pwede yung skill mo. So, madami actually, ang daming freelancers, pero sobrang dami din namang opportunities. So,
ayun, minsan ang nagiging challenge lang talaga is yung mga balat sibuyas, mabilis sumuko, yung mga ganun, mabilis masaktan, na na-reject lang, parang Yes, na, rejection. oo, yung hindi nila kayang i-handle yung rejection. So, kailangan lang pakapalan lang yan ng mukha pa, tatagan talaga ng loob. Patibayan ng dibdib. Patibayan ng dibdib. Oo. Hindi pwede ang freelancer sa mga marurupok. Di ba? Ako yung sinabi mo. Hindi pwede ang freelancer na marupok. Okay, ang ganda-ganda naman ng sinabi mo, Jane. So, yung balik tayo, kung halimbawa nagsisimula ka pa lang, tapos feeling mo wala kang mai-offer na anything, ano sa tingin mo yung kayang i-offer ng isang tao na feeling niya wala siyang pwedeng i-offer? Parang mahirap yun na. Parang kasi, ang daming madadaling bagay na gawin. Kagaya ng? Na kaya ng kahit na sino, di ba? Like, halimbawa, pagiging general VA, di ba, VA ka sa lahat naman nagsa-social media, halimbawa. Di ba, yung pagpo-post sa Facebook. Yeah. Di ba? Skill yon na pwede mong i-offer. Pwede kang mag-practice nga kahit sa sarili mong negosyo. Ang dami ngayon nag-online selling. So for sure, lahat tayo, di ba? May mga kakilala na nag-online selling. So pwede kang mag-offer ng ganon na, pwede kong i-manage yung Facebook mo. I can do reels maybe, video or photos or yung copy, yung mga captions ng yung mga Facebook post. 'Di ba? Yun yung mga madali kasi madali dahil lahat nagsa-social media. 'Di ba? Aside from syempre yung mga email management, 'di ba? Madali lang din naman 'yon. So yung madali kasi medyo depende din kasi yan sa tao. 'Di ba? Pero actually madami transcription, yung mga ganon. Tapos meron pa nga yung data annotation, 'di ba? Tapos yung mga nag-identify ng mga things, 'di ba? Yung for AI, I think may mga ganon, 'di ba? Tapos yung mga may organization, yung nag-organize ng mga files, ng mga pictures, I think may mga ganon din. So, madami actually. Pero syempre, masyado namang competitive din naman yung market din na yun, no? So, as much as possible din maganda. Well, nag-uumpisa pa lang din naman yung topic natin. Pero yun. So, yun lang na maraming bagay na pwedeng, maraming skill na madali lang. So, anyone naman, pwede naman talagang mag-freelance. Totoo yan. Ay pwedeng i-offer. Basta lang, matatag ka. Tama. Papunta dyan yung tanong ko, Shirlene, sa tatag. Dumating ka na ba sa point na feeling mo hindi mo na kaya? Tsaka anong ginawa mo para magtuloy-tuloy? Dun sa hindi ko na kaya, siguro yung nakaka-burnout din naman kasi. Pero I think it's a good problem. Looking back, no, nung nangyayari sa akin, parang sobrang down kasi syempre burnout ka, no. Pero looking back, parang I think, ang dami ko din kasing nakausap na dumaan din talaga sa burnout. Kasi may mga times talaga, lalo na nung time na yon, parang ang ganda ng opportunity ng freelancing. Parang, 'di ba? Parang gusto mo, naging greedy ka, na parang gusto mo to, gusto mo yan, parang gusto mo na lang kunin lahat, 'di ba, ng work, parang ayaw mong sayang yung oras, mga ganyan, sayang yung opportunity. So, dun siguro ako, na parang nawalan ako ng life. Sana hindi ako, naiiyak ako minsan pagka kinakwento ko yun eh. Pero yun, yung sobrang ako, siguro na-reach ko yung yung limit ko, na sobra yung pagtatrabaho ko, na parang yung reason kung bakit ako nag-freelance, yung why ko, mismo nakalimutan ko na parang nawalan na rin ang mga kids ko, dapat yun yung time for the kids, na dapat hindi ko nasa-sacrifice, pero na-sacrifice ko siya na hindi ko intention, 'di ba? Na parang may option ako, may choice ako na pwede kong i-give up yung ibang work, 'di ba, para i-attend yung mga kids. Pero parang chino-choose ko pa rin yung work kasi parang sayang. Sayang eh. Sayang yung pera. Totoo. Sa kanila naman yun, di Para ba? sa kanila din naman yun, di ba? Parang ganon. Yung mga tipong ganon, na
pero yun nga, ano, parang hindi na natin mababawi yung mga time na yon. Pero sa akin, no regrets pa rin naman. Dahil it's not too late, 'di ba? Kasi ano naman, Na-realize mo agad. Nabawi. na-realize ko din naman. Oo, ayun, mahirap lang lumihis. And 'di ba, parang nabasa ko din 'yan sa isang book eh. Parang talagang kung nagiging successful ka ata, kailangan talagang may sacrifice. Hindi pwede kasing ano, nagsiserve ka ng two masters at the same time. So, 'di ba, kung talagang 'yun nga, kapag ka naka-concentrate ka or focus ka masyado sa business mo, talagang magsa-sacrifice yung personal life mo, 'di ba? So hindi talaga nangyayari na yung balance na walang masa-sacrifice. So ano siya, myth yung ano, well, for Work-life me, balance. di ba yung iba kasi parang pwede ganyan. Pero in my own personal experience, ano, may mga sacrifices na yun nga, na sobrang na-overwork ako, sobrang stressful, parang, pero marami akong pera, pero stressful ako. Di ba yung tipong gano'n, oo. Tapos yun, nag-rest ako, kasi siguro, yun naman, you have to listen to your body din. Di ba na, pag hindi na rin kaya ng katawan mo, kailangan siguro time to, to rest, 'di ba? Na hindi puro work, work, work. And then yun na rin naman, parang nagiging better na rin naman tayo in handling our business. Like dati, kung ayaw mong mag-delegate, 'di ba? Ngayon, parang Itang ka. oo, parang I learned to trust na yung team ko, kaya naman nila eh. 'Di ba? Parang ako lang yung masyadong natatakot na baka hindi nila to kaya. Oo. So, ayun, nung nakapag-delegate na rin naman ako, nag-trust na ako na kaya na talaga ng team ko, 'di ba? Hindi na ako masyadong naging perfectionist. Ano naman, mas naging madali yung buhay ko. Pero ayun nga, yung going back to the question namuntik na akong mag-give up, yung burnout talaga. Bumitaw ako for 2 years, wala akong ginawa. Although may agency na kasi ako, so good for me, kumikita pa rin naman yung agency ko. 'Di 2 ba? years? Oo. Okay pa pala ako, 6 months. 2 years ako. Tamad ko. Ay, Ay. Sige, 2 years. Anong ginawa mo ng 2 years? Wala, nag-aral-aral lang din naman ako pero hindi naman yung focus na aral. Parang, ano ako nun, kasi siguro, no, pagka nandiyan ka, tapos kahit pa paano may ipon ka na, parang you're thinking of things or ways para mas mag-grow mo yung money mo. So, nag-check ako ng mga ibang businesses na pwedeng gawin, yung ganon. Pero hindi na siya masyadong, stressful sa pag-iisip. 'Di ba, na may kailangan kang i-meet na ganito, may mga goals ka, ganun. Hindi na siya. So, okay lang din naman sa akin. Yung 2 years na yon, nag-make up ako, nag-catch up ako with friends, with family, yung ganon. So, ayun. Tapos, yung, alam mo yon, yung parang unapologetic ka na matutulog ka ng ilang oras, or nagbabasa ka lang, nanonood ka lang, yung mga tipong mga ganon. Ay, So, ayun. Charlene. Yeah. 'Di ba? So, si Jane, na-burnout siya. Tapos, naghanap yung katawan niya parang mismong naghanap ng rest. Kailangan niya yung utak niya ma-refresh eh. So, normal din pala. Kaya dapat iniiwasan natin yung burnout. Anong masasuggest mo para maiwasan naman ng burnout ng mga nakikinig sa atin dyan? Well, kailangan siguro talaga may, we set time for R&R. 'Di ba? Rest and relaxation din talaga. Ayun. And yun, kailangan na may time with family, with friends, hindi puro work, work, work. Tama. Ayan, may tanong si Jehan nandito sa ilalim. Sabi niya, how do you define yung semi-retired lifestyle? Super curious ako dyan. Ay, oo. Ako kasi, Miss Jehan. Hello, Miss Jehan. Ay, hindi natin siya kasama, no? Ang tawag dito, semi-retired talaga kasi siguro kasi hindi na talaga ako as in nagwo-work, like kailangan may 20 hours time ka for client, mga ganon. Sa akin, ano na lang,
kung kailangan na lang talaga ako ng team ko. And usually, nagiging useful lang ako sa meeting. Like, alam mo yun, may bi-monthly kami na meeting, yung mga ganon, every other week na meeting, yung mga ganon. Sa team ko nga, bibihira ko na sila i-meet, chat-chat lang. Kasi parang sobrang independent na sila for how many years na din kasi kami. And siguro semi-retired na din dahil nga ayun, kaya siguro kiniklaim ko no, na semi-retired dahil wala na nga akong gano'n na parang kailangan na may gagawin ako na ganito for my client, 'di ba? Na may commitment ka na gano'n. Although commitment pa rin naman na maituturing yung yung mga meetings namin, no, meeting ko with the client. Pero hindi na siya hassle with, alam mo 'yon. So ayun. Kaya semi-retired. I think ganon na parang free ka na sa time mo. Yeah. So dahil semi-retired, okay, sorry. Dahil semi-retired ka na, what is your biggest accomplishment so far? Ang accomplishment, siguro kung material yung pag-aanohan, Miss Shirls, no? Yung basis natin, kahit pa paano may naipundar na rin naman akong bahay for my family, 'di ba? Meron na tayong car, tapos meron akong 16 units na apartment building, o 'di ba? Passive income. Yeah, 'di ba? Sa freelancing ko 'yun galing. So lahat naman actually ng ko. And meron akong farmhouse, 'di ba? Kaya retired talaga yung feeling ko. Dahil may farmhouse ako. Alam mo 'yun, parang 'yun kasi yung parang pinaka-ultimate ko eh. Parang nung sobrang nagpupursige ako mag-freelance, is gusto ko may bahay ako. Pero at the same time, parang gusto ko may vacation house. Yung parang ganon, 'di ba? Parang 'yun kasi yung retirement for me, ha? Yung parang yung standard ko for retirement. Parang may farm ka, tapos your parang dependent ka na lang. Yung sustainable na din yung life mo na magtatanim ka ng mga sa farm. Alam mo yun, pang-adulting na talaga. yung pang-adulting na. So, yun. Kaya parang feel ko talaga yung semi-retired lifestyle kasi nandun ako sa stage na yon. And ayun, meron pa rin akong ibang mga investment, no, like lots, may mga ganyan din ako, aside from insurances, ganyan. Pero syempre, ang pinaka-accomplishment ko talaga na maituturing ko is yung time with your family, na walang, alam mo yun, parang pwede mo silang i-prioritize dahil hindi yung work, kasi kailangan kong kumita for my family, di ba? Yung ganon, na parang wala kang ibang option, di ba? Ngayon kasi, sila yung priority, di ba? So, yun siguro yung pinaka-accomplishment ko. Kasi nandun na ako sa position na I have already enough, na hindi ko na kailangan kumayod, na isa-sacrifice ko yung time ko for them. So, yun ang nakakatuwa. Yun, 'di ba? Ngayon, what's in it? What's next? Kasi feeling ko, nakuha mo na yung mga gusto mo, yung mga basic, hindi nga basic eh. Yung ultimate goal mo nga, 'di ba? Nakuha mo na yung ultimate goal, no? Goal mo. Ano pa yung gusto mong marating? May gusto ka pa bang gawin? Or you want to enjoy your semi-retired life for now and you don't have any plans of, moving forward anytime soon? May gusto pa ako. Gusto ko mag-travel around the world. Bakit hindi mo pa gawin? Gusto ko na. Oh! Tsaka syempre, 'di ba? Siguro dahil masisipag tayo, no? Yung generation ko kasi, dahil Thunders na, yung generation ko is talagang masipag. At nile-leverage ko naman yun, yung pagiging masipag ko. So, syempre, hindi naman tayo, ayaw naman nating tumigil. As in, porke retired, hindi na nag-work. So, nag-iisip pa rin naman ako ng ng mga iba pang ways na, alam mo yun, na madagdagan ko din naman yung mga ko, yung mga, kung ano man yung mga nabili ko na, yung mga na-invest ko na. So, yun lang naman. Pero dahil simpleng tao lang din naman ako, hindi ko naman kailangan, hindi ko naman kailangan ko pa doon ng beach house or kailangan ko pa ng mansion. Hindi na ako ganun, Miss Rosh, Miss Shirls. Okay na ako. Kung anong meron ako ngayon na yung bahay ko, may farm na ako, I think okay na ako.
Okay na ako doon. Kasi ako, hindi ko din naman prepare yung mga kids ko na kailangan yung kids ko. May sarili na mabibilhan ko sila ng house, di ba? Or ano, sa akin hindi eh. Hindi ako nag-iisip ng ganun. Kasi ayoko na siguro, no? Parang sa akin lang naman yon, personal ano ko, perspective ko lang din naman yon, na ang responsibility, ano ko lang, pinaghahandaan ko is their education. After that, bahala na sila sa life nila. 'Di ba? So, oo, kaya na nila yon kasi baka mamaya maging tamad-tamad sila, 'di ba? Wala na silang reason para maging masipag, 'di ba? So, ayun. So ako kung anong meron ako ngayon, okay na sa akin. Parang gusto ko na lang siyang i-retain. And kung may mga, yun nga, nag-iisip pa din naman ako ng ibang pwedeng maging business, pero ano lang, yung mga hindi na lang siya masyadong ma-effort, maano sa oras, matakaw sa oras. More than anything, ang gusto ko na lang is yung ma-enjoy ko yung ma-enjoy ko yung family and yung friends ko. So yun lang yung yung mga pinaplano ko ngayon. Nakaka-inspire naman siya, di ba? Kaya pala 3 days, 4 days niya tayong sinamahan doon sa kanya. Ikwento mo naman yung Marshwind. Oo, di ba? Yung, kasi kami, ni Shirlene, doon sa mga nakakapanood, kung hindi nyo alam, nung nag-conduct kami ng course development, doon namin ginawa sa farmhouse niya, doon sa Marshwind. At napakaganda kasi ang ganda ng bahay, may pool, tapos meron kaming, nag-barbecue kami sa labas, merong magandang kitchen, meron kaming space para magtrabaho. So doon talaga, 4 na araw kami doon, sinamahan niya kami, di ba? Siya pa yung walang lugar. Yung mga na-touch ako talaga sa support. Grabe. Oo, thank you. Ulitin natin ha. Oo, ulitin natin. Kailangan sabay-sabay na nandito ngayon sa mga galaan natin sila magsibalikan. Diba? Pero Jane, dun sa Marshwind, meron ka bang inspirasyon kung paano mo inayos, paano mo siya? Kasi gusto kong ilabas diba, na hands-on ka dun eh. Oo, ilabas parang lahat ng passion mo. Doon ba yun sa 2 years nangyari? Actually, alam mo, Miss, hindi naman yung 2 years. I think yung apartment ko, yung hindi na ako talaga involved sa mga client. Pero nagtuloy-tuloy kasi siya. Pero nung nag-pandemic kasi, bumalik ako sa work. Kasi nakita ko na kailangan ako ng client ko na to. Yung existing client ko na tiniwala ko na sa VAs ko. Pero binalikan ko yung client ko. Kasi during that time, I think nag-reach out siya sa akin or ako nag-reach out. Kasi nakita ko na yung trend ng business during that time, during pandemic, is maganda. And alam ko na matutulungan ko sila. So for the 2 years na pandemic, grabe yung boom ng business. As in, nagdoble naman ang revenue ko doon. After that, ayun, up to now, haya na naman ako, hindi na rin ako bumalik. Kasi after nung pandemic, tas na-set up na rin naman namin yung mga kailangan kong i-set up para naayos na rin naman bago pa man bumalik sa okay yung natin, yung situation natin. Nagpaalam ulit ako. And sa client ko kasi, parang free ako na bumalik anytime. So yun naman yung